O Auntie Claire, makinig ka sa banat ni Vice President Sara Duterte kasi dito sa sinasabi ni VP Sara ay mukhang nagmumukhang BO-BO kayo dito. Nako, kung ano-ano lang kasi niyayaw-yaw nyo. Pero, napapansin ko, si VP Sara pa rin ang gusto ng mga tao. Eto, ang video. Merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na, Bibi. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang pumasok sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka-simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bubo gani? Bubo. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, sa ang bubo. Oplok. Mas worse man na sa bubo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi hindi siya bobo eh, slow. Siya hina lang, no? Anong pag iba? Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa mag-explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, Bibi. Yes, Ma'am Eileen, please. Bibi. Hello. Good afternoon, Bibi. The last election, it was, I think, Sako, Sara and Bongbong. Ngayon may lumalabas na Sako. That's Sara and Bongbong. May possibility ko talaga, and you top the latest survey, I see the contender of the presidential race, and also Senator Bongbong, your vice for running mate. Is this possible? And what's your comment on this?
Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igacos. Masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was change of, not really a change, no? But I ran for a different position. So, antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Thank you, Ma'am. VP, last question. Yes, sir. Sir, excuse me. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo na sa Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin tulad ng dati ko pang sinasabi 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. So, intelligence. That is significant impact on the Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, he said. Kanus ana? Niya gisulti tinuod na niya gisulti niya. No significant impact yung term niya. Puro kasi kayo paninira sa Duterte. Pag gumanti sa inyo, pag bumanat sa inyo, masyasaktan kayo. Banat ng banat kayo sa mga Duterte, ang resulta naman sa 2028 presidential survey, nangunguna pa rin si VP Sara Duterte. Ang layo po ng percentage na nakuha niya, partida ha. Sa huling 2028 presidential survey, sinama pa si Bongo dyan. Alam naman natin kung wala si Bongo dyan, is VP Sara Duterte. Diba? O nasaan na yung mga mahilig manira o ayaw sa mga Duterte? Diba? Kulelat. Kahit anong gawin nyo na paninira, taong bayan ang kakampi ng mga Duterte. Ito na lang dapat ang gawin nyo. Imbis na nakatuto kayo dyan sa pa-impeachment, pa-impeach si VP Sara,
Tapos, nasa ICC na si Tatay Digong kung ano-ano pa yung mga yaw-yaw nyo dyan. Kung ang gawin nyo ay gumawa na lang kayo ng tama, na matutuwa naman yung karamihan. Kasi bawat galaw nyo ngayon ay mahalata. Hindi kagaya noon na wala pang social media. Noon po, nagbabase lang po ang mga tao kung ano yung inilabas na balita ng mga media. Ngayon, mayroon ng social media na kung saan may mga vlogger pa na binubuking kayo sa mga katarantaduhan nyo. Kung gumawa kayo ng maayos dyan, hindi, wag na kayong bumanat ng bumanat dyan, panira ng panira, o kagaya ng karaan. Yung tungkol sa Australia, na tinanggihan daw, di ba? Tinanggihan daw si dating Pangulong Duterte na doon mapunta pag na-approve yung interim release. Wala naman palang nangyayaring pag-uusap. Di ba, hindi naman pala pumunta doon si VP Sara para kausapin tungkol sa interim release na doon mapunta. Wala naman pala. Kung hindi, gawa-gawa nyo lang. Ito namang ibang media, binalita kaagad. Hindi inalam kung sino yung nagpakalat niyan. Ngayon, pahiya na naman kayo. Bandang huli, wala naman palang pag-uusap na nangyari sa Australia at kung ano pa yung mga pinapalabas nyo para lang manira o siraan ang mga Duterte. Gumawa kayo ng magandang proyekto. Tapos, yung si Auntie Claire, imbis na puro Duterte, ang bilis pag may tanong tungkol sa Duterte, ang bilis niya makasagot. Imbis na tungkol sa mga ganyan, ang tutukan niya dyan, yung kung ano yung plano ng gobyerno, ano yung gagawin ng gobyerno, kung ano yung mas ikakabuti, yung mga ganon. Mas maganda pa nga pag ganun yung gagawin nyo, hindi yung puro banat kayo. Habang palapit na palapit po yung 2028 election, kayo din po ang lugi. Kayo din po yung mawalan. Naramdaman nyo naman nitong huling eleksyon. Mas lalo nyong maramdaman sa 2028 election. Nako, pag si VP Sara makabalik sa maging Pangulo, ang Duterte makabalik sa Malacanang, nako, maraming mag-iiyakan. Nandito na lang, thank you. Bye-bye.